Magandang hapon po. Pwede po ba tayo magsitayo as we start our praise and worship for this afternoon? And batiin po natin ang mga katabi po natin and let's welcome them dito sa ating church. And welcome din po ang mga kasama natin online na nanonood. And may our Lord bless you all. And let's give our best praise to our Father, our Lord Jesus Christ. And tanggalin po natin yung distractions that will hinder us to worship Him in spirit and in truth. At tayo ay magpasalamat. Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinilit mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Kung may pagsubok man, o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Kayang lahat sa akin tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Opo, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pwede po ba natin palakpakan ating Panginoon? Opo, Panginoon, kami magsasaya sa iyong piling, Panginoon.
naaalala ka. Nasasabi kang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Minsan pa pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabi ang puso ko, nagkakapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Sa amin, pagising sa umaga, pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabi ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Sandigan ko, lakas ko ay gagaling sa'yo. Minsan pa ayaw ko magkulang. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Jesus, dakila ka. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Sinisiyasat, buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Lahat ng aking ginagawa, sa'yo hindi lingid, sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong
mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingin sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingin sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingin sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Ikaw lang ang may alam. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Pwede mo ba natin palakpakan ng Panginoon? Panginoon, pinabalik namin sa'yo. Papuri pa ng salamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Tumayo po tayo at kamayan po natin yung mga kapatid natin. Kumustahin natin. Stretch po. At binabati din natin yung mga kapatid natin, mga kaibigan natin na nasa online ngayon. At kami po ay nagagalak na kayo po ay sumama po sa aming pananambahan ngayon, sa ating pananambahan through online. At binabati din natin ang ating pastor, si Kuya Carding, sa kanyang kaarawan.
20 of September po. Happy birthday, Kuya Cards. God bless you more. At ganun din yung sino yung mga September celebrant dito sa atin. Wala akong lista eh. Hingin natin kay Kuya Aser yung listahan. At yung bagong member natin, nandito po si Zaya at yung parents niya. Ayun, sumama po sila kasama natin ngayon. Yung bagong member natin sa NCCC, nasa likuran. So, we're glad nandito sila. So, purihin ang Panginoon. Sige. Manalangin muna tayo. Aming Diyos, aming Ama, kami po'y lumalapit sa iyo at nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo dahil kayo po ay mabuti sa amin. Salamat po sa iyong dakilang pang-ibig sa amin. Salamat po, Lord, dahil sa iyong ginawa sa amin, kaya po kami ay nandirito. Because of your grace and the mercy that you bestowed upon us, Lord. We pray for the Holy Spirit na siya pong manguna sa bawat isa sa amin sa hapong ito, na maunawaan po namin ang iyong mensahe, Lord. Please personalize, Lord, the message, not a general one, but personalized, Lord, to each one of us, Lord, na magrema ang iyong mga salita sa bawat isa sa amin. We praise you, Lord, and we give thanks in Jesus' name. Amen. Purihin ang Panginoon. So, yung topic natin ngayon ay actually, mayroon na akong na-prepare, pero pinabago sa akin eh. Kahapon, isang linggo. Kanina umaga, bago. Nabago yung message ko. Buong araw akong gumagawa. Kahapon, marami na akong notes. Binabasa-basa ko. Kasi whole week, ang ginagawa ko, nililista ko yung mga insights. Tapos pagdating ng weekend, kinocompile ko yan, tapos pinag-iisa. Kaso lang, nabot na ako ng gabi, nantok na ako, dami ko nang ginawa, pero ulit kanina umaga. So ito yung naging labas ng revision. So, tanong ko, do we feel stuck, unable to reach our breakthroughs, and the key might be found in our study today, this afternoon? So, anong ibig sabihin ng breakthrough? Tinanong ko nga Sidang, ano ba breakthrough? Wala akong makita sa sa dictionary. Yung Tagalog, sabi doon ay tagumpay, dakilang tagumpay. There's no one word sa breakthrough na Tagalog. So, tanggapin na lang natin. Big success o dakilang tagumpay natin. So, makita nyo dyan na mayroon siyang susi. Pag sinabing breakthrough, ibig sabihin, makapasok tayo, di ba? Halimbawa, may pinto. Pag hindi tayo makapasok doon, hindi tayo makabreak. So, hindi tayo makathrough. Di ba? Breakthrough. So, kailangan ng susi. Ano ba yung susi? Kailangan natin ng susi. Nag-aral na tayo ng giving. Nag-aral na tayo ng faith. Pero kulang pa yun. Yung breakthrough na yun para makalusot tayo. Baka ito na yung susi. Okay? So, mayroon example dito. What hinders our breakthrough? First, it must be spiritual breakthrough. Kailangan mayroon tayong spiritual breakthrough upang sa ganun ay makalusot tayo sa ibang aspect sa buhay natin.
Gusto ba natin na yung love life natin ay magkaroon ng breakthrough o dire-diretso na or our marriage? Siyempre, gusto natin yan eh. Na hindi naman siya sabihin natin smooth sailing yung pagsasama. But then, there's always reconciliation dahil nandoon ang Lord. We want to have breakthrough in our ministry. Ministry, sa pamilya natin, at ganon din sa church. We want to have breakthrough doon sa health natin. At siyempre, lahat tayo gusto natin yan, di ba? Na magkaroon tayo ng breakthrough doon sa health natin. We want to have breakthrough sa career natin. Especially yung mga gagraduate ngayon. Sino ba yung mga gagraduate na? O nakagraduate na, o naghahanap na ng work. Nasa harapan ko. Oo. So, you want also to have breakthrough, di ba? Sa iyong career. Hindi natin nakikita kung ano yung darating eh. Pero, through faith, alam natin na magkakaroon tayo ng breakthrough because God is with us. For it is He who gives us the capacity to bring wealth, di ba? Siyempre, kailangan natin yan dahil sabi nga kung ninanais natin na hindi tayo, yung tama lang para sa life natin, masasabi natin that we are selfish. Dahil hindi tayo nakakatulong sa iba, di ba? We want to help other people. So, kailangan natin ng masobra. Or else, tamang-tama lang sa atin. How could we give? Di ba? Pang-isip-isipan ko rin yun eh. Yes, Lord. I want to have more so that I can share to others. So that's financial breakthrough. And so on and so forth. Di ba? So yan yung gusto natin. So yung topic natin might be the key. Kasi nakita ko yun sa live ko eh. Nakita ko yung kaya happy akong i-share sa inyo to. Dahil ilang years ko bago nagkarema ito? 40 years. Bago ko natutunan itong bagay na to. Alam ko sa isip ko to. 1986, 88 yan yun. Pero after 40 years, saka ko palang naintindihan sa puso. So, we need the Holy Spirit na maintindihan itong subject na to. Yung bagay na ito dahil hindi ito hid knowledge. Dito po yan. Pag maintindihan niyo yan, dito sa puso nyo, I believe we will have a breakthrough. And I want that everyone who listen or heard this message ay magkaroon din kayo ng patutuo. After, mga ilang hintayin natin. Mabilis naman ang Lord sumagot. Okay? So, simulan natin kasi yung topic natin ay Matthew 18:21 to 35. So, sa 21, sabi doon, nung nandun si Peter, nagtanong siya kay Jesus Christ, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. So pag 70 times 7, marami yun. Ilan ba yun? 490. So, ang dami. Ibig sabihin nun, only ang gusto ng Lord na pagpapatawad natin. So, mayroon tayong video dito. Next ko. Kindly, play. One day, Jesus was talking with his disciples and teaching them when Peter asked, Gerard? How often should I forgive someone who sins against me? 7 times? Jesus said, No, not 7 times,
but 70 times 7. Then Jesus told a parable. He said, "The kingdom of heaven can be compared to a king who decided to get his money back that he had let his servants borrow. While the king was doing this, one of the servants who owed him $1,000,000 was brought in. $1 million, please. The servant couldn't pay, so the king ordered that he be sold, along with his family and everything he owned, to pay the debt. Wait, please. But the servant begged the king, 'Please be patient with me, and I will pay it all.' Then his king was filled with pity for him, and he let him go and forgave his debt. But when the man left the king, he went to a fellow servant who owed him a few $1,000s. Hi? Come here, you. He grabbed him and demanded that he pay him back immediately. Oh, wait, please. His fellow servant begged for a little more time. He said, 'Be patient with me, and I will pay it.' No. But the servant wouldn't wait. He had the man arrested and put in prison until the debt could be paid in full. When some of the other servants saw this, they were very upset. They went to the king and told him everything that had happened. Then the king called in the man he had forgiven and said, 'You evil servant, I forgave you that tremendous debt because you pleaded with me. Shouldn't you have mercy on your fellow servant, just as I had mercy on you?' Then the angry king sent the man to prison to be punished until he had paid all that he owed. Jesus then said, 'That's what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart.'" So hindi na natin kailangan basahin na dire-diretso dahil nakita nyo na, di ba? So that's our message. So ngayon, let's summarize kung ano yung mga nakita natin doon sa video as well as nabasa natin. Okay? Ano yung mga insights na nandun na nakuha natin? First, ito. Nakalagay doon is the kingdom of heaven. Sabi doon, is like a king who wanted to settle accounts with the servants. So, saan ba yung kingdom of heaven? Actually. Yung sa taas? Yung sa baba? Sabi sa Luke 17:21, the kingdom of heaven is within you, within us, nasa atin. So ngayon, saan ngayon yung labanan? Hindi doon. Nandito yung labanan ngayon. Dahil gusto ng kalaban na tayo ay mawala doon sa kingdom. So nandito yung kingdom of heaven. It's within us, yung Holy Spirit na kasama natin. Siya yung leader. Ngayon, makita natin dito, mayroong nabanggit dito na servants. Yung word na servants, pinag-isipan ko rin yan. Bakit servants yung ginawa ni Jesus Christ na example? Kasi, pag servant ka ng Panginoon, inuuna ka. Hindi yung mga outsiders, hindi yung mga, let's say, mga ibang tao. Sabihin na lang natin, pag servants, mas stricto ang Lord sa kanyang mga servants. Dahil sila yung mga frontliners. Sila yung mga army. Kaya pag sinabing servant tayo ng Panginoon, uunahin tayo. Okay? So, another insight, sabi doon, the huge debt which is 10,000 talents. Utang nung servant is 10,000 talents. Ang laki. Kasi yung 1 talent is equivalent to 6,000. Tama ba? 600. 600 dinari. So, i-multiply mo yung 600 times 10,000, 6 million days. So pagtatrabahuan ng servant
yung utang na yon ng 6 million days. O, posible ba yun? Di ba? Imposible yun. Kaya tinaasan ni Jesus Christ, in-exaggerate niya yung utang na sinabi diyan para makita talaga na hindi kayang bayaran ng servant na yon. Tapos sabi dito, the king ordered that he and his wife, his children, and properties be sold to cover his debt. So makita natin na yung pagkakamali ng isang tao, let's say, ng tatay o ng nanay o buong pamilya damay, di ba? Imagine sinabi dito, the king ordered that he, his wife, and children, and properties be sold. Di na foreclose, wala na. Yan yung problema nila. Yan yung naging consequences ng kanyang kasalanan. Imagine, mawawala lahat. So, ulitin ko, ang pagkakamali ng isang tatay o nanay o ng pamilya, damay-damay po yan. So, yan yung tatandaan natin. Now, mercy from the king. The servant begs, o nagmamakaawa siya. Sabi niya, bigyan mo ako ng time. Ilang time na palungit niya? Kailangan hingin 6 million years. Posible ba yon? So hindi, di ba? So nakita ng hari na miserable talaga yung condition, situation ng tao. Imagine, kailan na 6 million years para mabayaran. So, the king has a great compassion and mercy and forgive the whole debt. O lahat, sige. Di mo naman talaga kayang bayaran yan eh. So, patatawarin na kita. Now, ngayon lumabas yung ugali ng servant dito. Now, the cruelty o kalupitan ng servant. Nung makita niya yung kapwa niya servant, ang utang ay 100, 100 divide by 3, o mga 30 something, kaya niyang bayaran yan. So, ganun din yung sinabi sa kanya na bigyan mo ako ng time. Kasi siguro niya, 2 months lang, 2 months. Yung overtime ako para mabayaran ko, hindi na 3 months. Pero hindi siya pinalusot. Anong ginawa? Pinakulong. So, nalaman ng hari, sinumbong siya, galit na galit. Hindi lang galit. Galit na galit yung hari. Dahil ibinigyan nga niya ng kapatawaran doon sa laki-laking utang, tapos yung 100 dinari ay hindi nagpatawa, di ba? So kahit sino naman yan, kahit tayo, di ba? Now, anong nangyari? The unforgiving servant's punishment. So the king withdraws. Binawi niya yung forgiveness and thrown him to prison and to be tortured. Buti kung sa Amerika na yan, na priso, dahil maganda yung treatment, di ba? Pinapakain. Kaya yung iba, gustong pumunta ng priso ng doon sa US, may gwardiya pa, may pangkain pa. Pero dito, may torture Tinotorture, pinapatorture pa ng hari. Dahil galit na galit. Kung basahin natin yung Matthew 6:14 to 15, ang sabi diyan, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. So, optional ba yung pagpapatawad na yan? O, seryoso ba ang Lord dito sa sinabi niya? Seryoso, di ba? Bakit makita mo na seryoso? Inulit 2 beses eh. Ang una, if you forgive, you will be
forgiven. Pangalawa, sabi niya, if you do not forgive, you will not be forgiven. Oh, ibig sabihin, binibigyan niya ng diin, both positive and negative sides. Talagang seryoso ang Lord doon. Hindi anong nangyari sa kanya, doon sa servant na yon, nakulong na torture pa. Ibig sabihin, binawi yung kanyang forgiveness doon sa kanyang mga utang. So, wag niyo akong tanungin kung naipirno siya o hindi, pero hanggang dyan muna tayo. Basta sabi ng Lord, if we will not forgive, will not be forgiven. If we forgive, will be forgiven. Yung sa kanya, binawi yung forgiveness niya. Okay, so mayroon tayong isa pang, yan, mayroon tayong isang video ulit. Tingnan natin yan. So ano yung natutunan natin doon sa video? Doon sa video na yun, makikita natin na kung mayroon talaga tayong tinatago, nakasulat, hindi man natin nililista, ay lalabas at lalabas talaga yan, yung mga galit na yan. Di bang kapal-kapal nung notebook niya? Paunti-unti yan, paisa-isa lang. Pero mag-manifest yan later on at hindi mo na makontrol yan, it will explode yung unforgiveness na yan. So ano yung mga lessons na natutunan natin? So magbigay tayo ng mga examples. Ito. If God's forgiveness, yung pagpapatawan niya sa atin ay unconditional, walang kondisyon.
so we must also forgive others unconditionally. Nilagay ko dyan, how much it costs you to forgive your pride, your ego, your self-righteousness, your own standard, your position, your status, your bitterness, your hurt, your ignorance. Please remember that how much Jesus cost to forgive us His life, di ba? Ang sa atin, just give up your pride. Just to give up your ego para lumapit doon, para patawarin yung tao na yon. Minsan tinitingnan natin yung tao sa pamantayan natin in standard. Hindi doon sa pamantayan ng Panginoon. Our standard. Kaya nagagalit tayo sa iba dahil tinitingnan natin yung pamantayan natin. Even yung mga tandaan natin, yung mga servants, dito na nahuhulog sa trap na to dahil, siyempre sabi, it's unholy indignation. Ibig sabihin nun, namumuhay ako doon sa tao na yon dahil sila ay kinukontra nila ang salita ng Panginoon. That's holy indignation, hindi personal. Pero we must also forgive. We must remember na pinatawad tayo ng Panginoon at hindi tayo yung nagtuturo doon sa tao. Halimbawa, mayroon akong narinig na testimony ay hinati ng isang tao, isang trusted talaga, hindi dito nangyari sa atin yan. Pero pwedeng kapareho, pero sa US nangyari, nagalit yung pastor dahil hinati na yung church. Trusted pa naman niya yun. At ayaw niyang patawarin dahil hinati yung church. That's holy indignation. Pero sabi ng Lord, forgive. Dahil kung hindi siya magpatawad, hindi rin siya patatawarin, di ba? That's common denominator natin lahat. We need to forgive. Walang exemption dyan. Now, if God forgives, so, anong sabi dyan? God's forgiveness upon us depends on His mercy. Sa pamamagitan ng kanyang habag at hindi sa pamamagitan ng ating performance. So we must also be merciful and forgive others, not based on their performance. People might say, hanggat hindi ka nang babago, hindi kita patatawarin. Di ba? Ganyan tayo. Ay, hindi ba? Pag hindi nagbabago, hindi natin patatawarin. But forgiveness is not based on emotion, but it's a decision. Lord, mahirap patawarin, Lord, nasaktan ako di ba? Tayo kaya. Wala akong hindi ko feel na patawarin siya, Lord. It's not a emotion. Hindi yan emotion yung pagpapatawad. But it's a decision. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, sabi mo, na patatawarin ko tong kapatid na to, o sino mang tao na yon. Pero, hindi ko feel, Lord. You just pray. You just decide. Mag-decision lang tayo, Lord. Patatawarin ko na siya. Bigyan mo ako ng lakas na mapapatawad ko po siya doon sa kanyang ginawa sa akin. Then the Holy Spirit will move sa atin at siya yung magbigay ng kakayahan upang tayo ay makapagpatawad. Now, let's follow. Number 3, let's follow the example of Jesus. Ito yung sabi. Ano yung sabi ni Jesus Christ? Father, sabi niya, nandun sa krus forgive them, for they do not know what they are doing. Don't wait for others to repent or ask forgiveness from you first before you forgive. Release anyway and forgive not only with your mouth, but with your heart.
Yan yung sinasabi ko. Madaling sabihin eh. Sa isip lang, pinatawad ko na yan. Pero sa loob pala, hindi eh. Sabi ni Jesus Christ, yan yung mga tao na they honor me with their lips, but their heart is far from me. So dapat magkasama yan. Inong una siguro, hirap yung puso natin. Pero we pray for the Holy Spirit to help us to forgive. So forgiveness is not by flesh, it's through Spirit. Di natin kaya yan, mga kapatid. Di natin kaya yan. Pero kaya ng Panginoon yan. Kaya ng Holy Spirit yan. Dahil siya yung counselor natin. The Holy Spirit is our teacher, our counselor, our deliverer, our protector. And He is God. And He is a person. Pwede natin kausapin. Holy Spirit, tulungan niyo po ako. Nung 2 weeks ago, when I meditate sa isang word, kasi si David, nakita ko doon sa Salmo, yung mga kalaban niya, alam niyo anong ginagawa niya? Nagkakasakit, pinag-aayuno pa niya yan. Talagang para gumaling. Pero nung ginawa sa kanya, kamalian yung ginanti sa kanya. Pero ang puso ni David, kaya David is after on God's own heart. Kasi yung puso niya is nandun yung forgiveness. Nandun yung love. Yun yung nakita ko eh. Wala sa kanya yung panghiganti. Di ba yung si Saul? Tinutugis na siya, pero hindi siya gumaganti. Now, final warning po sa atin. Ito. Mayroon akong bago tayo magtapos. Ito yung warning. Yun. Nahin ko muna ang isa. Yan. Ang sabi diyan sa Galatians 5:6, alam ko na make up natin yan eh. Sa series. Faith works through love and love forgives. Kung wala tayong pag-ibig, yung pananampalataya natin ay bawit liwala. Kahit na our faith will move mountains. At yung pagbibigay natin, pati sunugin yung katawan natin para ibigay sa may hirap. If we don't have love, we are nothing, di ba? And love forgives. Kung di tayo nagpapatawad, so that's the first step. Let's forgive. So yan yung ayaw ng kalaban dahil ito yung kumukontra doon sa kanyang layunin. Hiwalayin tayo eh. Pag nandun yung unforgiveness sa loob natin, lalabas tayo sa kingdom. Dito eh, papalabasin tayo. Now, ito yung warning. Don't fall to the trap of the devil. Bakit? One manifestation of unforgiveness is, una, taking pleasure in the misfortunes of others. Di ba? Pag nasa puso mo, hindi sinasabi ito eh. Nandun lang yan. Sana maghirap yung tao na yan. Galit na galit ako dyan eh. Sana tatamaan sana ng kidlat yan. Sana hindi makabasa. Sana ma-delay ang project niya. Sana hindi siya gumaling. Sana mabasted siya. All negative thoughts. Just to take revenge, kasama yan. Pag nandun sa isip natin yan, isang sign yan na hindi tayo nagpapatawad. O nandun pa yung galit natin sa loob. Pag nandun yung galit, hindi nagpapatawad. Nandun sa loob yan eh. Yan yung nature ng tao. Pero ito yung sabi ng scripture. Anong sabi ng scripture? Ito yung trap ng kalaban. Yan. Dapat alam nyo yan, mga kapatid. Proverbs 17:5. Yung English niyan, sabi doon, he who gloats over disaster will not go unpunished. Sa Tagalog, ang sabi niyan, una, ang kumukot niya sa mahihirap ay inaalipusta ang kanyang manilikha.
Ang taong, sabi nito, ang taong nagagalak sa kapahamakan ng iba ay parurusahan. Nagmimiro ba to? Di ba? Unang sasabi ng totoo itong Proverbs 17:5 na yan. Di ba? Totoo ito. And then how will you prosper? Kung nandun sa puso natin yan, nandun sa yung mga negative na mga thoughts na yan, wala yung pagpapatawad, lalabas talaga at lalabas yan, mga kapatid. Kaya, ulitin ko, ang sabi dito, ang taong nagagalak sa kapahamakan ng iba ay parurusahan. They will not prosper. So, ito yung trap ng kalaban. Gusto niya, nagkaroon pa tayo ng hatred. Gusto niya na we have an ill will towards other people. Gusto niya na magkaroon ng plan. Gusto niya na kinakantsawan pa yung mga tao na nagsasuffer instead of praying for them. Diba? So we must be careful dahil doon lang sa lately mayroon akong yung boss ko, medyo nagkabanggaan kami. Hindi ako pinapapunta sa field. Hindi niya ako binibigyan ng work. Hindi relax ako doon sa doon sa office. Ang tendency ko, siyempre magagalit ka doon dahil ba't nagagalit sa akin to wala naman akong naisip na dapat magalit sa akin. Inalis yung hindi ako pinapapuntang field. Nandun ako sa office, relax lang. At sabi ko, hindi niyo ako, ang tendency ko, nasa isip, sige, pag hindi niyo ako papuntahin dyan, manidili yung project na yan. Parang nandun yung, parang pride. So, ang tendency ko ay, sige, manidili yan, project nyo. Talagang, instead of praying na yung project ay mapadali at smooth yung sailing, ang tendency ko, hindi na ako nagpipray. Kasi before, every morning, kasama ko yung supervisor ko, nagpipray kami for the success of the project, for the safety. Hindi ko na ginagawa yun. But then, the Lord convicted me, mali yung ginagawa mo. You need to repent. Kailangan na kahit na hindi ka sinasama doon, you must pray for the project, for the success, for the safety of the workers. So, ginawa ko yun. I just humble myself. Sinulatan ko yung boss na gusto ko nang makipag-ayos sa kanya. At maganda naman response. So, mag-uusap lang kami. Pero wala na yung sa puso ko, yung bitterness. At binago na. At pwede na ako mag-share sa inyo dyan dahil kung hindi ko ginawa yun, ay hindi ako makapag-share sa inyo. Hindi ko ginagawa Pero dahil ginawa ko, I want also to share sa inyo, maganda yung nangyari. To be continued pa lang yung testimony na yun. Pero praise God, na-deliver po ako doon sa unforgiveness na yon, sa bitterness na yon. Okay? So, ito yung prayer natin. We pray for deliverance. Short lang yan. Ngayon, yung gagawin natin, isipin nyo lang isang tao, o 2 tao, o 3 tao na masama loob nyo. Yes, Holy Spirit, papakita niyo po sa amin. Kung sino yung tao na yon na talagang ay yung masalubong, talagang pag nasalubong nyo, irapan nyo. Alam nyo mga kapatid, yung pagpapatawad na yan ay yan yung solusyon para yung magkaroon tayo ng pamumuhay na mapayapa. Bakit? Kasi tayo na mismo magsabi pag yung isang tao nagkamali, Father, please forgive them for they do not know what they are doing. Diba? Yan yung pangontra natin. Pag yung misis natin ay nagkamali, hindi, ikaw yung nakakaintindi, Father, please forgive them for they do not know what they are doing. Oh. Hindi naman tayo may control, di ba? Hindi walang problema because you forgive.
Because unforgiveness, isa din yan siya sa root of all evil. Di ba? Kung nagpapatawan tayo, di wala nang problema, wala nang away, dahil iniintindi natin sila. Tayo nakakaintindi. So isipin natin, sino yung tao na yun na talagang pag sumagi sa isip mo ay tumatay as yung BP mo. At talagang masisira yung araw mo. Pag nasa lubong mo, talagang iiwas ka. Darating Di ba? Yan yung tao, yan yung pinadala ng kalaban upang ganon, aagawin yung blessing mo. Okay, so ito yung prayer natin. Sabay-sabay tayo mamaya. Maikli lang. Yan, no? Hingi tayo ng tawad. Yan. Kung okay sa inyo. Ready na ba yung pangalan? May sinabi si Jelly. Ito pala. Oh. Ready na ba to? Okay, so okay, let's pray. Nakikita nyo? Okay, let's pray. Yes, so Lord, sabay-sabay tayo. Lord, I release my anger and hurt to you. I choose to forgive. Oh, you mentioned it. Yes, Lord. Hey, boss. Yes, Lord. Bless them with peace and mercy. Work in their life and in mine. Help me respond with love, not revenge. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Yan lang kaikli. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon sa kanyang mga salita. So, mamaya sa sharing natin, ay let's discuss again. Purihin muli ang Panginoon sa napakagandang mensahe sa araw na ito. In Matthew 8:20, sabi ni Jesus, the foxes have holes and the birds have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. So in short, yun daw mga foxes may mga kuweba para pag gawin nilang bahay, yung ibon ay may mga pugad. Subalit yung anak ng tao o anak ng Diyos ay walang unan para kanyang tutulugan. Nakakaawa naman, di ba? So ano yung modern day equivalent nito? Yung lumalakad sa kalye, di ba parang ganun ang itsura nun? Nakikita mo na sa isang tulay, na harap ng bangko, may karton, in short, taong grasa. Parang ganun ang naging buhay ni Jesus. At may kasama siyang 12. Pero, ganun ba kahirap talaga si Jesus? Yung ba yung kakayahan niya? Wala siyang kakayahang magtrabaho? Alam naman natin ang reality, di ba? Sa kanyang salita, nagmula ang buong sanlibutan. Magkano ba ang worth ng buong daigdig? Hindi lalabas sa calculator Hindi kaya. Saka walang measurement actually. Kasi we're talking of Earth. How about the galaxy, universe? Pero sabi nga, siya na mayaman ay piniling maging mahirap para sa atin. Dahil, sabi niya, mahal ng Diyos ang tao at hindi lang empty words. Anong pruweba na mahal niya tayo? When He sent His Son. At yun na nga, yung sinabi ko, yung buhay. Kaya nga man of sorrow, nabuhay siya from day one up to the last day na puro suffering. Kaya ang respond natin when we give, not because may utang na loob ang Diyos sa atin, hindi. Pagka tayo ay may utang na loob sa Diyos.
di ba? So before we pass the offering bag, let's meditate on that thought. Panginoon, napakabuti nyo. And we just thank you for the message. Once more, you want to deliver us from this bondage, I know. You want us to experience the richness of your finished work on the cross. And that we may be released from the bondage of unforgiveness. Father, thank you for that prayer that you deliver us from unforgiveness. And we truly pray, Father, na tuloy-tuloy na itong makalaya sa aming mga isip at puso at maranasan namin ang inyong kapatawaran na walang hadlang. Buong buo, Panginoon. Please receive our offering as expression of our indebtedness and gratefulness. In Jesus' name, Amen. So let's pray for each one, lalo na yung mga hindi nakasama. Sa ngayon, alam ko may nag-text sa akin, may trangkaso. I won't name names, pero for 2 Sundays, yung iba hindi pa naka-recover from trangkaso. Yung iba, alam ko, ganun din no? Trangkaso, ubo. Ako nga, kaming dalawa ni Resi, 3 weeks, 4 weeks na kaming nakakaranas ng mga ganun, sore throat, allergy. This is a time of change of weather, change of season, kaya we are prone to this kind. And of course, we want also pray for hindi lang yung sakit, yung mga dinadaanan nating mga trials and challenges sa buhay. But the Lord is always with us and is more than enough beyond that we can imagine. So, paano ba natin nire-receive ang gift, di ba, with the open hands? Siguro as a gesture of, as you sit, ibukas natin yung ating palad. Okay ba yun? As we receive the blessing from the Lord, just keep sitting and meditate on God's goodness. And as I give to you the benediction, let's pray. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan, pagliwanagin niya ang kanyang mukha sa inyo at pagkalooban ng biyaya. Lingapin kayo ng Diyos at naway mapuspos ng kapayapaan, kagalakan at pag-asang umaapaw. Sa ngalan ng Anak, ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Sige po, pwede po ba tayo magsitayo ulit as we close our praise and worship for today? Tayo magbigay ng pasalamat sa ating Panginoon. Ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinilit mo tinala.
Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, salamat, salamat. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen, amen. Sige po, church. See you next Sunday and God bless.